Paghahanda at mga aktibidad sa nalalapit na Fire Prevention Month, ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Yes, Sir Joshua, magandang tanghali din po at sa lahat ng mga nanonood po ng Bagong Pilipinas ngayon. Sir, ano po ang tema ng Fire Prevention Month ngayong taon at paano po itong makatutulong sa pagpapataas pa ng kamalayan ng publiko pagdating sa fire safety? Yes, sir. No, ang ating tema ay gayon pa rin ang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ito ay isang panawagan na sa pagkakaisa at pagtutulungan ay mas mapoprotektahan natin ang ating pamilya at mahal sa buhay at gayon din yung mga ari-arian. Okay. Sir, ano-ano po yung mga programa natin at aktibidad na ilulunsad para sa Fire Prevention Month, lalo na sa mga komunidad at paaralan? Yes po, meron tayong mga comprehensive program sa itong parating na Marso. Ang tawag natin dito ay Oplan Ligtas na Pamayanan, pero ni-launch natin again, no? At mas pina-intensify natin yung dating programa na. At ang tawag naman natin dito ngayon ay ang obligasyon sa bayan para sa ligtas. So, Bureau of Action, ito po ay kasunduan, no, natin sa mga mamamayan natin, kasama na diyan yung paaralan at iba pang komunidad, na bawat tahanan ay ligtas, no, at walang pamilyang maiiwan sa gitna ng anumang sakuna na pwedeng mangyari. Okay. Sir, unti-unti na po nararamdaman ang panahon ng tag-init. Sa panahon po ito, paano po pinaghahandaan ng BFP ang posibleng pagtaas ng insidente ng sunog ngayong buwan, lalo na sa residential areas at dun sa mga matataong lugar? Yes po, yun nga, ang panawagan namin paulit-ulit, no, na wag na nating hintayin ang mapinsalang sunog bago tayo kumilos. No, maging alisto, maging alerto, at manatiling iwas peligro. Kaya yung aming programa ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan, kami po ay pupunta talaga sa mga bahay-bahay at komunidad at mga barangay nationwide para talagang i-intensify yung ating kampanya laban sa mapinsalang sunog at ano pang pwedeng sakuna na pwedeng mangyari. No, hindi lang to fire safety education, ito po ay mayroong kaakibat na mga training at saka mga kasanayan at bubuo tayo ng mga community fire auxiliary group sa bawat community nationwide, no, para sila po ay talagang sabihin nating resilient at handa po sa anumang pwedeng mangyari sa kanilang community. Kaya ang aming panawagan na makiisa po sa aming programa. Meron tayong iba't ibang ika-campaign sa parating na Marso at kabilang na nga po doon ay yung binabanggit natin yung kaalaman patungkol sa ligtas laban sa sunog sa tahanan, sa paaralan, komunidad, gayon din yung sa mga ating mga pinagtatrabahuan or hanap yung ating pangkabuhayan. Okay. Well, kadalasan po dati, sir, ang cause ng sunog kandila, may nakasinding kandila, o kaya naiwan yung mga niluluto sa kalan, o yung sinaing. Sa inyo po bang datos for the past year or for the early years, ano po ba yung karaniwang sanhi ng sunog sa bansa sa ngayon at paano po ito may iwasan ng ating mga kababayan? Yes, sir. Kung basihan natin yung datos natin last year, ang nangyaring karamihang sunog ay residential at ito ay ang dahilan ay dahil sa electrical. Pero kung babasihan naman natin ang datos sa taong ito, ibig sabihin mula January hanggang up to date, umabot na sa 2,549 ang insidente ng sunog sa naitala at ang karamihan naman dito ay open flame. No, so ang aming concentration diyan, yun pa rin, no, dahil nga ang ating community ay sabihin na natin kulang sa kaalaman, kaya continuous yung fire safety education, fire safety campaign, gayon din yung other intensified Quadcom media approach natin. At sa open play, madali naman iwasan yan, huwag lang talagang iwanan yung mga niluluto, no, talagang bantayan ito at alam kung anong gagawin kung magkaroon ng kitchen fire. No, ang pangalawang datos naman dito sa naging dahilan ng sunog ay electrical causes. So yun pa rin ang paalala natin, yung mga ating mga dikuryenteng mga kagamitan ay i-unplug kung hindi ito ginagamit na. At i-regularly check din ang ating mga electrical wiring sa kabahayan. No, ang ating
yung mga regular na checking dyan dapat kung ito ay mga less than 25 years, at least mga every 3 years ay kailangan magkaroon ng regular inspection sa bahay, lalo na kung may nararamdaman tayong mga kakaibang pag-trip off ng breaker o di kaya pagputok ng fuse o di kaya yung mga yung mga ilaw natin na patay sindi, ibig sabihin may problema po yung ating system. Kaya ipa-check natin yan sa mga licensed electrician natin. So yun po ang mga paulit-ulit nating paalala na lalo na itong papasok na tag-init, no? At matuyong-tuyo na yung paligid, maglinis din sa paligid para hindi maging dahilan ng sunog. At mas marami rin ang gumagamit ng mga electrical appliance na pangpalamig o pangpahangin. Kaya ang iba dyan ay nag-overheat or nag-overload din sa dami ng paggamit ng mga dikuryenteng kagamitan. So yun yung paulit-ulit nating pinagbibigyan diin, no, na para hindi na maulit ang mga ganong insidente. Dahil ang sunog po ay maaari talaga natin itong maiwasan sa tamang gamit lang ng mga paulit-ulit na nangyayaring dahilan ng sunog. Okay. Sir, nabanggit mo dun sa, ito lang, itong taon na to, nasa 2,549 yung cases na naiulat ninyo. At pumapangalawa dito yung electrical cost. Ngayon po, balikan po natin sa may residential area. May mga area po kasi na mayroong mga spaghetti lines, yung mga talagang kumpul-kumpul, ang mga electrical lines. Paano po yung koordinasyon ninyo sa mga LGU? At meron din po ba kayong koordinasyon sa mga electrical companies? Yes, sir. Patuloy yung ating pakikipag-ugnayan dyan. Hindi lamang sa local government unit, no? Gayon din sa mga barangay officials at yung mga ating electrical utilities. Kaya bahagi po ng ating nasabing OLP or yung ating obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan, kami po ay nagkakandak ng house-to-house, no? Na parang a sort of fire safety education and campaign. At sa pamamagitan na yon ay napapakiusapan namin yung mga very apparent na pwedeng maging dahilan ng sunog. At alam naman natin, Sir Joshua, sa mga congested area ay hindi maiwasan. Marami pa rin po ang gumagamit ng mga hindi yung mga dekalidad na kagamitan or sabihin na natin na walang PS mark or yung substandard or di kaya mga ICC, at marami rin kami napapansin na mga illegal na connection pa rin sa mga congested area, no, dahil yung mga looban ay wala ng sariling yung ating utilities na metro ay they resort to illegal connection. Kaya yun yung napapansin natin lalo na sa mga informal settlers kung saan din ang kinukonsidera natin na fire prone area, no, ay nagiging dahilan madalas ng sunog ay dahil diyan sa mga illegal na connection, no, at gayon din yung mga paggamit ng mga substandard na mga electrical appliance, electrical wires, and among others, no. At ang pangalawa nga diyan ay yung mga naiiwanan na nasusunog habang nagluluto. Kaya yung aming ugnayan diyan sa barangay ay patuloy, no, para palalahanan ang bawat isa kung ano rin ang dapat gawin kung hindi talaga maiwasan ang mangyari ang mga insidente ng sunog. Lahat po sa komunidad ay may kahandaan kung paano naman magbayanihan, magtulong-tulong para supulin ang nasabing mapinsalang sunog or kahit anong sakuna na pwedeng mangyari sa kanilang mga barangay. Okay. So yun po ang sa barangay, kung tawagin natin ang mga na-train natin doon ay mga community fire auxiliary group, kabilang na diyan ang mga volunteers ng mga communities natin. Okay, sir, puntahan naman natin yung sa may mga establishments. Kumusta po yun yung mga ginagawang fire safety inspections at ano-ano po yung mga karaniwang paglabag na inyo natutukoy? Opo, at kabilang na rin dyan, no, yung this year lang ay nagkakandak tayo ng inspection at may kaakibat na lahat ng fire safety inspectors na mga body-worn camera or yung push-to-talk over cellular. Kaya recorded na yan lahat ng ginagawa ng bombero, no, at for transparency and accountability, at gayon din yung protection laban sa mga pwedeng any forms of corruption, no, na ginagawa rin ng mga establishment, and may kumbaga may pakikiugnayan sa mga tiwaling kasama namin. So kasama yan, at ang ginagawa naming inspection ay regularly, no, for the information of everybody. Then last year we were able to conduct almost 3 million inspection at nabigyan natin ng halos 2 million na fire safety inspection certificate
ang mga establishments no na nangangailangan ng Fire Safety Inspection Certificate. At ang madalas na mga violation doon, yung mga simple lang naman, yung mga travel distance, yung hindi tama yung yung mga fire exit or yung mga emergency exit ay hinaharangan or pinapadlock dahil nga ang safety ay kung minsan nasa-sacrifice or nako-compromise sa security naman. So yun yung madalas namin na immediate concern na agaran no na i-correct yung mga violation na yun. Pero sa mga kabahayan na kung saan ito ay madalas nangyayari ang pinaka-occupancy ng sunog ay hindi natin yan na-inspect no dahil wala naman mandato ang BFP para mag-conduct ng annual inspection sa mga bahay-bahay na yan. Kaya doon sa pamamagitan ng ating programa na magbahay-bahay through the Oplan Ligtas na Pamayanan ay nakakapag-conduct kami ng kahit paano ng ocular inspection sa mga willing no na magpa-inspect sa mga bahay para to correct any deficiency. Okay. Sir, balikan natin no dahil nga ito nga panahon na naman ng tag-init at yung iba ang sinasabi okay lang na gamitin namin yung mga appliances namin kasi meron naman kaming breaker, bababa naman yung breaker pagka nag-short yung mga yan, yung mga electrical systems namin. Pakipaliwanag nga po paano po ba yung o ano ba yung kaakibat na panganib pagka overused yung mga appliances lalo na ngayong panahon ng tag-init at maaari nga itong pagmuna ng sunog sa loob ng tahanan. Yes, tama Sir Joshua. No, yan talaga ang nagiging dahilan no dahil sa pag-abuso ng paggamit ng mga dikuryenteng kagamitan natin. No, at ang bawat outlet na yan ay dapat yan ay may computation lang sa sariling capacity ng mga kagamitan. So wag natin yan i-abuse, wag natin yan i-overload or wag natin yan i-octopus connection. Mali po ang paniwala na mag-trip off ang fuse, no? Lalo na kung hindi rin tama ang disenyo. Halimbawa, naka 60 amperes ang nilagay natin dun sa main switch, tapos sobrang init na ng ating mga electrical wires na hindi pa kayang i-trip off ng breaker. So pwede siyang magdulot actually ng sunog, no? Mainit na yung mga kable, lulusaw na siya at mag-cause na ng sunog. Hindi pa rin po magti-trip off yung breaker. Maaaring eventually mag-trip off yung breaker o di kaya yung fuse pag once nagkaroon na ng short circuit. Kaya maling paniwala yon na mayroong mga safety device na breaker na agaran itong magte-turn off. O sabihin natin, nag-trip off man ang breaker, pero nagsimula na yung sunog, nag-overheat na yung electric fan, na kumalat na yung sunog sa mga other light materials tulad ng mga malalapit na may kurtina o di kaya may mga light materials sa paligid. So, too late na kahit nag-trip off yung breaker, pero once the fire already started, no, ay pwede na siyang kumalat at mabilis ang pagkalat ng apoy na yan at magiging mapinsala sa ating mga kabuhayan, sa ating buhay at gayon din sa ating mga ari-arian. Okay. Muli, mensahe niyo po at paalala niyo sa ating mga kabayan ngayon nalalapit na ang Fire Prevention Month. Again, no, so huwag natin na hintayin pa ang mapinsalang sunog bago tayo kumilos. At makiisa sa aming programa, maging alisto, maging alerto at manatiling iwas peligro para sa isang ligtas na Pilipinas at magkaisa tayo. No? So abangan po ang aming mga komprehensibong programa itong parating na Marso para sa kaligtasan ng buong bansa. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Thank you, sir.